realizing how tired Mori was, kawawa naman yung baby ko, after all the walking, the standing, the long queues, we finally understood why bringing a stroller mattered. As in talagang doon namin na-realize bakit siya importante at sana nagdala kami. But before that realization fully sank in, there was one very important day waiting for us. And ito talaga yung pinaka-reason kung bakit kami nandito in the first place. It's Mori's birthday. And of course, we're gonna celebrate it at Disneyland. Hi, I'm Mama Mia and welcome back to Game Mom Travel and Repeat. This is episode 4 of our Hong Kong travel series, and this is the first part of Mori's birthday in Hong Kong, Disneyland. This trip had one main purpose, Disneyland. Like, ito lang talaga yung pinunta namin dito. The joke lang. More specifically, celebrating Mori's birthday. It was about giving Mori her first Disneyland experience abroad. Knowing naman dito sa Philippines, meron tayong mga amusement parks naman. We have Star City, we have Enchanted Kingdom, and marami pa. Diba? May Ocean Park din dito. But we chose Disneyland sa neighboring country which is Hong Kong. We are all excited for this day. Not just for her, but for us as a family. Before this day, I planned everything. I had an itinerary from morning until night. Talagang naka-spreadsheet to, guys. From breakfast, travel, rides, fireworks, everything was scheduled. Pero in reality, hindi namin sinunod as in. And honestly, okay lang yun. Kasi pwede naman tayo mag-adjust, di ba? Ginawa lang natin yung itinerary natin for the sake of alam natin kung anong gagawin natin for that day, alam natin kung ano yung nakaschedule. The morning of Mori's birthday came. Yung pagod namin arriving from the airport, nawawala pa rin yung maleta namin. Pero sabi nga nila, the show must go on. Next! Pagising namin that day, honestly, pagod pa rin kami lahat. We were so excited for her and naghanap kami ng quick breakfast. Nakakita kami ng Jollibee. And ang in-order namin kay Mori is just simply spaghetti. Kasi gusto, siguro naninigurado lang din na makakakain siya at hindi siya mapipilitan or sabihin niya I'm full. Pero totoo, ay hindi pa siya busog. Kasi alam na namin kung anong pagdadaanan namin sa Disneyland. Instead of following the original plan, we decided to go straight to Disneyland. So ang original plan namin was, bibili sana kami ng cake. Bibigyan muna namin siya ng parang proper birthday celebration, like a breakfast or brunch type of celebration, bago kami pumunta ng Disneyland. Instead, ang ginawa namin, dumiretso na agad kami after Jollibee kasi medyo sarado pa yung, medyo maaga pa talaga. And nung papunta kaming Disneyland, we started at Tsim Sha Tsui MTR station. If you've been watching some YouTube videos here on how to travel from your location to Disneyland, alam nyo, naiisa lang ang talagang pupuntahan natin sa Liking Station. From Liking Station, magta-transfer tayo to Orange Line to Sunny Bay, and from Sunny Bay, merong nag-iisang line papuntang Disneyland, and which is the Disneyland Resort Line. Doon lang talaga siya. Nung pumunta kami, nagulat kami, ang ganda ng train, umupo kami, Mori almost fell asleep sa totoo lang, kasi pagod pa rin talaga siya, and siguro dahil busog din siya, doon pa lang na-feel ko na kahit pala exciting yung environment, like we were riding a Disneyland train, hindi pa rin niya talaga mapigilan yung antok kasi pagod pa rin talaga siya. So parang doon pa lang, umaga pa lang nafe-feel ko na medyo pagod pa rin siya. Ang problema lang kasi, the whole journey of us traveling from Tsim Sha Tsui to Disneyland, kasama siya sa mga na-corrupt na files, and I'm so sorry if hindi ko siya ma-show sa episode na to, but I'll be sharing pictures na lang instead. Aside pa sa pagod siya, no, dahil nga wala pa rin kaming maleta, wala rin kaming OOTD. And as the one who planned and packed everything, nakaka-raise siya ng anxiety kasi asan yung mga binili ko? Asan yung mga pinrepair ko? Di ba, kaya nga tayo parang nagpa-plan ahead so that we'll know, ito ang susuotin mo, ito ang susuotin ni daddy, ito ang susuotin ko. But instead, suot namin yung mga binili namin sa Uniqlo kasi wala kaming outfits, wala kaming damit. Yun lang yung medyo nakaka-sad lang on my part kasi syempre, may mga binili ako dito, back at home, back in the Philippines, para suotin niya sa mismong araw ng birthday niya, mga outfit, mga hat. I'm just really happy na nailagay ko pa sa backpack ko or sa gamit sa hand carry ni Mori yung shades, yung cap, and yung earmuffs. Kasi malaking tulong talaga yung earmuffs if you guys are planning to travel to Disneyland or to anywhere, any attraction in Hong Kong or magta-travel kayo abroad. Malaking tulong sa travel yung earmuffs na pambata. Pasalamat na lang ako nandun yun sa hand carry namin. Even with all that, we still chose to enjoy the day
Di niya naman mahalata, di ba, sa mga videos na to na hindi naman kami masyadong nalugmo that day kasi actually pinilit namin kalimutan muna for a day kung ano na nangyari sa maleta namin. Kasi parang ang pangit naman din nagse-celebrate ka ng birthday mo tapos stress na stress ka, hindi mo na-feel yung moment, mararamdaman ng bata yon. And we don't want that. Tsaka syempre, happiest place on earth, di ba? Sabi nga nila ang Disneyland. So, let's make the day count. To be honest, guys, this is my second time in Hong Kong Disneyland. The first time I went here I was with a group. I was with my family. I was already married naman na. Pero wala pa akong anak. Nung pumunta kami dito, may mga kasama rin kaming other families from the Philippines and magkakakilala rin naman kami. So, nag-stop kami sa Disneyland and honestly, I totally forgot na malaki pala tong Disneyland kasi nag-focus lang kami sa Toy Story Land, to be honest. And doon ko na-feel na parang medyo na-isolate. Feeling ko isolated lang talaga yung pasyal namin kasi we just enjoyed one part of Disneyland. Well, in fact, na ang dami pa palang rides sa Disneyland na hindi namin talaga nasuyod. Isang factor doon is ayokong mahiwalay sa group. Ayaw namin mahiwalay-hiwalay ang mga bata sa group kasi wala pa kaming means or ways on how to contact people kasi wala kaming internet. Tapos, yun. Ngayon, iba ang pakiramdam. I feel so excited kasi parang feeling ko on my own terms and on my own discretion, gusto ko talagang suyurin yung Disneyland and I'm so happy na on board yung husband ko at si Mori-chan. Originally, our plan was to arrive at 1 p.m. para katatapos lang ng init siguro from afternoon kasi tanghaling tapat, masyadong mainit, ganon. So we arrived at around almost 11 a.m. pero sobrang init. Yun pa rin talaga, tanghaling tapat pa rin and ang haba ng pila sa labas papasok. Ang init. I'm so proud na talagang part talaga ng essential, guys, ha, when traveling is sunscreen. Kahit hindi kayo nagta-travel, kahit nasa bahay lang kayo, kahit nandito kayo sa Philippines, sunscreen is a must kasi sobrang init talaga. Nagpapasalamat din ako na yung kinukwento ko kaninang earmuffs, malaking bagay siya kasi ang lakas ng speakers. And naingayan si Mori na na-realize namin to nung first time namin manood ng sine that she cannot really fully enjoy something kapag masyadong maingay, no? So kahit sino naman, di ba, parang feeling ko 30 na rin yung anak ko kasi hindi na rin ako nag-e-enjoy sa Quantum because of the noise. So parang nakuha niya ata sa akin yun. Pero yun, buti na lang may earmuffs kasi kung hindi, wala. Nakayakap lang siya sa amin, tapos nakatakip lang yung tenga niya, hindi niya na-e-enjoy. And lifesaver talaga. Lifesaver ang earmuffs. Meron siyang sinasabi sa amin before na gusto niyang mapanood, gusto niya ma-experience, which is the parade. This was parang blessing for us kasi pagkapasok namin doon, mga 12:15, so tanghaling tapat talaga. Tanghaling tapat, nakapasok kami talaga mismo sa loob ng Disneyland. And nung dumaan kami sa Main Street, ito pa pala ha, ngayon ko lang nalaman, I'm so sorry Mori-chan if you're watching this. Ngayon ko lang nalaman kung kailan pag-uwi namin na if you're celebrating your birthday on Disneyland, pwede kayong dumaan muna sa City Hall on the Main Street, USA, pagkapasok nyo sa Disneyland to claim a birthday pin. Nakita ko to sa ibang content creators and I was like, oh my gosh, hindi kami dumaan sa City Hall because wala naman kami itatanong sa kanila. Wala naman, kasi ano siya, guest services, sabi mo ng concierge, yung City Hall. So wala naman kaming tatanungin and because we skipped the City Hall, hindi namin nalaman na doon din pala ang stroller rental. Okay, so last episode natin, na-realize natin kung bakit kailangan magdala ng stroller. So ito yung parade. So yung kinakwento ko kanina, the parade. So nakita na namin na marami nang umuupo sa curb ng Main Street. And nag-announce kagad sila sa speakers na malapit na yung parade. So minabuti na namin pumwesto na sa curb, yung sa gilid ng Main Street para talagang kita-kita namin yung parade, di ba? So inabangan namin, nag-start yung parade at 1 p.m. So we waited for around 45 minutes. So 45 minutes na kami nakaabang doon. Buti na lang, guys, kumain na kami. Kaya ang advice ko rin sa inyo, if you're planning to go to Disneyland, kumain na muna kayo. Mas mabuti kung heavy breakfast or heavy brunch ang kainin ninyo kasi syempre kung manggagaling pa kayo sa medyo malayo, like for us, galing kaming Tsim Sha Tsui Station and maraming pa pagdadaanan bago makarating ng Liking, magta-transfer pa papuntang Sunny Bay, maraming transfers, maraming mangyayari and parang meron pang atang 1 hour of travel from where you are going to Disneyland. So na-digest nyo na yun, hindi naman na kayo masusuka. So yun naman ang inassure ko sa sarili ko kasi uminom na rin ako ng Bonamine. Advice ko sa mga taong katulad ko na may motion sickness, mag-Bonamine po tayo. Makikita nyo naman sa parade na she was so happy. Now, after the parade, ang ganda-ganda ng parade, parang feel, parang alam nyo ba, sinabi ko pa sa asawa ko na naiiyak ako, hindi ko alam kung bakit.
Naiiyak ako nung nakita ko yung parating na yung mascots, parating na yung ano, parating na magpapa-read na talaga. Naiiyak ako kasi hindi ko alam kung inner child ko yung masaya or masaya ako bilang parent para sa anak ko. Talagang naiyak ako. Ayoko lang talaga yung parang, hindi naman yung parang iyak na parang kinawawa, no? Pero it's my childhood. Parang na-feel ko talaga na siguro yung inner child ko sobrang happy. Tapos yung adult self ko, sobrang happy din para sa anak ko and sa husband ko. And as a family, we witnessed this amazing thing, no? Napanood namin to. Nung natapos na yung parade, syempre tayuan na yung mga tao, nagsialisan na, pasok sa Starbucks, pasok dito sa mga souvenir shops, kasi nga mainit eh. Kami, we moved on. Nakita namin habang naglalakad kami, may mga pumapasok sa, may pumapasok sa isang area. Tapos naalala ko, ito yung yung scene, yung 4D experience, si PhilHar Magic. So parang sabi ko, sige habang mainit, pasok kami. Nung pumasok kami, sabi ni Mori, what is this line for? Sabi ko, let's just watch something first to hide from the sun. Sabi ko, kasi it's so sunny. At least doon, di ba, may aircon, may upuan, pwede ka magpahinga. Perfect break talaga siya. So, parang naisip ko, nagkaroon ako ng idea, like light bulb effect, no? Pwede pala kaming pumunta ng Disneyland in the morning, enjoy everything inside, tapos kapag medyo mainit na, pasok-pasok na lang kami sa mga shows, sa mga palabas, di ba? Para lang magtago sa init. Kasi at least nakaupo ka, may chance ka magpahinga, may chance ka mag-recover, bago ulit sumabak sa mga rides. So, parang gusto ko tuloy ulit bumalik. After nung PhilHar Magic, which is amazing kasi first time ni Mori maka-experience ng 3D 4D effect. Pumunta agad kami sa Frozen Ever After. Pumunta kami dun sa Arendelle. Talagang sinuyod namin from our starting point papunta agad sa likod. And unfortunately, sarado si Frozen Ever After. Under maintenance daw siya. So we skip Arendelle kasi wala talaga yung pinunta namin doon. And I had a premiere access actually. I had a premiere access for Frozen Ever After, which is a bum kasi hindi ko nagamit yung premiere access. At babalik tayo sa premiere access later. Okay, ano yung mga rides na napili ko for the premiere access? Okay, kung nagamit ko ba siya? Tignan natin. By the way, if you're enjoying this kind of travel content, feel free to like this video and subscribe to the channel. I'll be sharing more of our Hong Kong experience and hopefully our story can help other parents too. So, sarado si Frozen Ever After. The next doon is merong roller coaster ride. So, mahaba yung pila. So, parang nakita na, uy, parang ang saya doon. Sabi ng asawa ko, baka hindi pwede si Mori or baka matakot si Mori. Umpisa pa lang ng araw. Which makes sense naman, di ba? Or baka masuka ako, kasi nga may motion sickness ako. Mapapasabak kagad si Bonamin. Umpisa pa lang ng trip namin sa Disneyland. Baka ma-spoil lang. Which makes sense naman, naninigurado lang na masuyod muna yung park bago tumambay sa clinic, no? Or sa gilid. At magsuka-suka dyan. So, wag na muna tayo mag-roller coaster kasi baka matakot si Mori. Suka lang ako. Okay. So, naghanap na lang kami ng ibang rides. And, apparently nakita namin si Mad Hatter Teacups. So, nandun kami sa bandang area na yon. And sabi ko, sige nga try. Gusto daw i-try ni Daddy and ni Mori. Okay, pila kami. Dito kami nasubok. Dito agad sumubok ang pasensya ng mga tao dahil ang haba ng pila. Okay? Titingnan nyo lang na konti yan pero ang haba ng pila. Sabi ko sa isip ko, noong una ayokong sumama kasi alam ko na kung ano mangyayari sa akin kasi so it's a spinning ride, alam ko na kung ano mangyayari sa akin, so sabi ko ayoko sumama. Sabi ng anak ko, I want to ride it with Daddy and Mommy. Syempre birthday girl, pagbigyan. Okay, pumila ako, kasama na ako sa pila and nag-rides kami. My goodness, napasabak, no? Na-testing kagad ang kakayahan ng Bonamin at medyo umiikot ang aking paningin. Diyos ko, my Lord. Kung alam nyo lang, sabi ko ayoko na. Hindi na ako babalik. Pero yung dalawa, woo! Talaga saya talaga sila. Ako, meron kami nakita, after nung nag-exit kami sa Mad Hatter, nakita namin yung It's a Small World. Sabi ko, bago to ha. So pumunta kami, try namin puntahan yung Small World. Pasok kami, okay, ang maganda sa kanya, indoor, malamig, kahit mahaba yung pila, nasa loob ka, at gumagalaw. Masaya siya, sa totoo lang, kasi ang entertaining niya, ang relaxing, para ka lang nagsa-sightseeing. Ito sana yung mararanasan namin sa Frozen Ever After. Kahit paano naman,
kung ito man na naging substitute ni Frozen Ever After, maganda pa rin naman. It's a small world. At this point of day, pagod na agad kami sa paglalakad, sa init na hindi namin in-expect, sa standing, long queues. This was only the first half of Disneyland. And dito namin na-realize, kailangan nata namin muna mag-slow down. Well, hindi nangyari. So, abangan niyo po sa susunod na episode. I will be sharing the rides we took, how the stroller saved our day, and how we tried to enjoy Disneyland while completely exhausted. This is episode 4, Maury's Birthday Part 1. From one mom to another, thank you so much for being here. Thank you for watching. Bye-bye!